Gawa 20:28 at Roma 16:16 na nagpapatunay na ang Iglesia ni Cristo ang tinubos ng dugo ni Cristo. Ang tanong ko po ay ganito dahil ako nagwirmihanan ayon sa Biblia, nababasa dyan yung dalawang bautismo. Bautismo sa Ama, Anak, Espiritu Santo o bautismo sa pangalan ni Jesus. Ang tanong ko, alin ba ang tunay na bautismo ng ating Hello po mga kababayan, welcome po muli sa ating channel. At salamat po sa Diyos sa panibagong araw, buhay at lakas na kanyang pinagkakaloob sa atin sa araw na ito. At bago po natin umpisahan ang ating pagpapalabas sa mga pangangaral ng ating kapatid na Eli, nais ko lang po kayong anyayahan sa doktrina na amin pong ginaganap tuwing Monday to Friday po yan, alas 7 ng gabi hanggang alas 9 po ng gabi. Mga kababayan, dito po sa Bible Exposition na ating napapakinggan, marami po tayong matututunan, mga aral, at mga batayan para sa tunay na pananampalataya. Pag sinabing Kristiyano, dapat alam mo lahat ng buong kautusan ng Ebanghelyo. Ang katunayan nga na hindi talaga nila alam, sa pananamit pa nga lang nakikita mo na hindi talaga nila alam. Kaya ipinag-anyaya po namin sa inyo ang doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po kasi matututunan nyo po ng buo. Lahat po, kompleto po yun. Kung paano tayo mananamit, paano tayo magsasalita, paano tayo makikitungo sa kapwa, at paano po tayo gumawa. Kasi meron pong gawa na hindi naman yun ang gawa na sinasabi ng Diyos. Meron kasing gawa na baka iniisip natin sa ating sarili na mabuti yun. Pero para sa Diyos, hindi naman pala. Kasi merong gawa sa Biblia na binabaliwala lang ng Diyos yun. Kasi ginawa mo lang yun para sa sarili mo lang. Ang gawa kasi na sinasabi ng Biblia na dapat magawa ng isang tunay na Kristiyano, yung nakasulat sa Efeso 2:10, tayo'y kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus, para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yung gawa na ang Diyos ang naghanda, hindi po yung gawa na tayo lang nag-isip. Kasi merong gawa na akala natin mabuti para sa atin, pero para sa Diyos pala hindi. Kaya sana po ay paunlakan ninyo mga kababayan. At ito na po, pakinggan na natin ang ating kapatid na Eli. Gawa 20:28 at Roma 16:16 na nagpapatunay na ang Iglesia ni Cristo ang tinubos ng dugo ni Cristo. Salamat sa pagdalo mo, kapatid na Melissa, no? Unang-una, huwag kang magagalit, sasagot ako sa iyo ng tapat. Yung tapat na pagsagot. Sabi nga, para kang nasa husgado, I will tell the truth and nothing but the truth with the best of my knowledge and ability. So help me God. Yun ang sinasabi ron eh. Basahin natin ang 20:28 ng gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang Iglesia ng Diyos, na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang binili ng dugo, ang Iglesia ng Diyos, hindi Iglesia ni Kristo. No? Yan ang Biblia na dating Biblia. Basahin natin sa Bibliang Katoliko na mas matanda kaysa doon sa kay Lamsa. Isang Biblia lang yon, Lamsa. Ang nakalagay mali. Bakit? Kung pupuntahan mo kasi sa Greek na original language ng gawa, kapatid na Melissa, ganito para wag kang magalit, pakinggan mo lang akong mabuti. Ang sumulat ng gawa, si Lucas, Evangelista Lucas. Ang sinulatan niya, si Teopilo. Dapat alam mo yan. Ang sumulat ng gawa, si Lucas. Basahin natin ang uno-uno ng Lucas. Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, alinsunod sa ipinatalo sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing na nakakakita at mga ministro ng salita. Ay minagaling ko naman pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una na isulat sa iyong sunod-sunod kagalang-galang na
na Teofilo. Ang sumulat ng aklat ng Lucas, si Lucas, isinulat niya yan kay Teofilo. Alam mo kapatid, si Lucas lang ang manunulat sa Biblia na Griego. Ang lahat ng manunulat halos sa Biblia, puro mga Hudyo. Gaya ng mga apostol, mga propeta. Pero si Lucas, pakinggan mong mabuti kapatid na Melissa, ha? Si Lucas, Griego siya, Grego. Ang sinusulatan niya, si Teofilo, Grego rin. So, ang Lucas, isusulat niya yan, hindi sa salitang Peshita, hindi niya isusulat yan sa Aramaika, hindi niya isusulat yan sa Ebreo, isusulat niya sa salitang Grego. Kasi Grego siya, ang sinusulatan niya si Teofilo. Grego rin. Ang pangalang Teofilo ay Greek name, na ang kahulugan ay mahal ng Diyos. Yung salitang Teofilo, beloved by God. Greek yon. Greek din si Lucas. Yung salitang Lucas, hindi Ebreo yan. Hindi pangalang Ebreo yan. Yan ay isang pangalang Greek. Ngayon, yung sumulat ng gawa, si Lucas din, isinulat niya rin uli ang kay Teofilo. Basahin natin ang gawa 1:1. Ang unang kasaysayan na ginawa ko, o Teofilo, ay tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. Yung unang pinadala ko sa yung kasaysayan, yung aklat ng Lucas, yun ang mga ginawa at itinuro ni Jesus. Ito naman ngayon ang pangalawang sulat niya kay Teofilo. Sinasabi niya, yung unang ginawa niyang kasaysayan ay yung mga ginawa ni Jesus. Ito naman isusulat niya ngayon, gawa naman ito ng mga alagad ni Jesus na mga apostol. Kaya ang title nito, Gawa ng Mga Apostol. Kung paano yung Lucas ay isinulat sa wikang Grego, yung gawa isinulat din sa wikang Grego. Kaya ang pagka naghahanap ka ng katotohanan, hahanapin mo yung Grego. Hindi ka pupunta kay Lamsa. Kasi yung kay Lamsa, Aramaic yun eh. Hindi naman wika ni San Lucas yun eh. Aramaic yun eh. Kaya nung lumitaw yung Lamsa, ang nakalagay daw doon, Iglesia ni Cristo. Pero hindi. Ang nakalagay sa Griego, Iglesia ng Diyos. Basahin natin uli ang gawa sa mga saling mas mapapagkatiwalaan. Gaya nung salin na tinatawag na Douay Rheims version na matandang salin ng Iglesia Katolika. Ano ba nakalagay doon sa Douay Rheims? Pakibasa mo, Sis Luz. Take heed to yourselves and to the whole flock, wherein the Holy Ghost hath placed you bishops, to rule the church of God, which He hath purchased with His own blood. Church of God. Sa Tagalog naman ng Bibliang Katoliko, na isinalin din ng Katoliko, pakinggan nyo. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na pinaglagyan sa inyo ng Espiritu Santo bilang mga tagapamahala upang pamahalaan ang Iglesia ng Diyos na Kanyang tinubos ng sarili niyang dugo. Ang nakalagay, Iglesia ng Diyos. Para patunayan ko sa'yo, pupunta tayo sa Greek. Yun ang original na ginamit na wika sa pagsulat ng gawa. Ano ang nakasulat sa Greek? Prosechete eutois kai panti to poimnio en o umas to nioma to agion eteto episkopos poimainein ten ecclesian to theo. Ang nakalagay sa Greek, kapatid na Melissa, no? Ecclesian to theo. Iglesia ng Diyos, hindi Iglesia ni Cristo. Ang nakalagay dyan. Na binili niya ng kanyang sariling dugo. Hindi naman isinulat yan sa Peshita. Hindi naman isinulat yan sa original na Aramaika. Yung Lamsa version, Aramaika yun eh. Si Lucas ang sumulat niyang gawa eh. Si Lucas ay Grego. Kaya ang gagamitin niya salita, Grego. Parang si Pablo, na sumulat siya sa mga
taga-Roma, ang ginamit niya, wika ng mga Romano. Hindi niya sinulat sa Hebrew yan. Hindi siya maintindihan ng mga taga-Roma. Kaya, kung gusto mo makita yung original, pupunta ka dun sa pagkakasulat ni Pablo. Sa mga Ebreo, isinulat niya sa Ebreo. Pag sumulat siya ngayon sa mga Romano, sinulat niya yon sa wikang Romano. Ayon. Ngayon, wala naman sa Biblia ang Church of Christ eh. Ang nasa Biblia, Churches of Christ. Nang isulat yan ni Pablo sa Roma 16:16, basahin natin. Salute one another with a holy kiss. The churches of Christ salute you. Ang nakalagay sa Biblia, sa Roma, Churches of Christ. Hindi naman kagaya ng nilagay sa kapila, Church of Christ eh. Wala nun. Pagkat itong Churches of Christ na tinutukoy niya, mga iglesyang lokal, Churches of Christ. Hindi yan ang opisyal na pangalan na, ang opisyal na pangalan ba, Iglesia ni Cristo? Hindi, Churches of Christ. Pero ang pangalan niyan, Iglesia ng Diyos. Asan ba yung mga Churches of Christ na yan? Asan yung mga Iglesia ni Cristo? Binabati kayo ng lahat ng mga Iglesia ni Cristo. Churches of Christ sa English. Sa Grego, ganun din. Ang nakalagay sa Grego ay Ecclesiae Pasay to Cristo. Mga Iglesia ni Cristo o Churches of Christ, plural. Asan yung mga yan? Basahin natin ang 1:22 ng Galacia. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Ang mga iglesia ni Kristo, yung mga nasa Judea, hindi pa ako kilala sa mukha, sabi ni Pablo, ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Yun ang mga iglesia ni Kristo, yung nasa Judea. Ano ba talaga pangalan nun? Basahin natin ang unang Tesalonica 2:14. Sapagkat kayo mga kapatid ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Pangalan nun, iglesia ng Diyos pa rin. Kagaya nung nakasulat sa gawa, yun ang mga iglesia ni Kristo dahil si Kristo ang namamahala. Pero ang nakasulat, iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Yun yung mga Churches of Christ. Yun yung mga iglesia ni Kristo na bumabati sa mga taga-Roma, yung nasa Judea. At yung nasa Judea, yun yung original na nanggaling sa Jerusalem, na nang usigin, napunta sa Judea at saka sa Samaria. Basahin natin ang 8:1 ng gawa. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At ng araw na yaoy nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. Iglesyang galing sa Jerusalem, nung usigin, nangalat papunta ng Samaria at saka ng Judea. Alin ba yung inusig? At sino ba ang nag-usig? Alin yung iglesyang inusig sa Jerusalem? Sino ba nag-usig? 1:13 ng Galacia. Basahin natin. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Inusig ni Pablo, iglesia ng Diyos, hindi iglesia ni Kristo, kapatid. Ang iglesia ng Diyos ang inusig niya, sabi niya, yun ang iglesia sa Biblia. Yun ang sinasabi ng Biblia na binili ng dugo ni Kristo, iglesia ng Diyos. Ang katunayang iglesia ng Diyos ang binili, basahin natin sa Apokalipsis. Meron ba namang si Kristo may-ari, iglesia ni Kristo, tapos bibilin niya pa? Meron ba namang sa'yo na, bibilin mo pa? Illogical naman yun. Ang binili niya, iglesia ng Diyos, binili niya ng kanyang sariling dugo. Basahin natin ang Apokalipsis 5:8. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan ng kordero, na ang bawat isa'y may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan, na siyang mga panalangin ng mga banal.
At sila'y nangag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Pero ang binili, sa Diyos ang binili Ikaw ang karapat dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos. Kanino yung binili? Sa Diyos. Kung iglesia ni Kristo, siya pa rin ang bibili. Pag sa'yo, hindi mo na bibilin. Di ba? Bakit ang nakalagay sa gawa? Iglesia ng Diyos. Binili niya ng kanyang sariling dugo. Kasi ang may-ari ang Ama doon sa iglesia. Kaya iglesia ng Diyos Binili niya ng kanyang sariling dugo. Bakit? Iniligtas niya. Nagsakripisyo siya, pinatay siya dahil sa iglesia para mailigtas niya. Alam mo ba kung kailan lang lumitaw yung Lamsa version? Pakita ko sa iyo ang ulat. Origin of Lamsa. Formally titled the Holy Bible from Ancient Eastern Manuscripts, the Lamsa Bible, which it is commonly called after its editor, George M. Lamsa, first appeared in 1933. Isang maling salin ng Biblia sa 2028 ng gawa. Yung ginagamit nilang salin para patunayang iglesia ni Kristo ro ang binili ng dugo, maling salin ng Biblia. At hindi ginamit ni Lucas yung salita na yan. Alam mo kung bakit? Hindi naman kasi Aramaico si Lucas Si Lucas Grego. Ang sinulatan niya si Teofilo Grego rin. Kaya ang gagamitin niya sigurado salitang Grego. At ang original Greek ang nakalagay ay iglesia ng Diyos. Hindi iglesia ni Kristo. Yun ang gusto kong ipaunawa sa iyo, kapatid. Ngayon, sa tanong mo, saan talata mababasa sa Biblia na tinubos ni Kristo ang dating daan? Alam mo, kapatid, hindi ang dating daan ang tinubos ni Kristo. Ang dating daan, yun ang title ng program ko. Mula nung 1980, sa radyo, sa telebisyon, yun ang title o pamagat ng programa. Pero ang aming samahan, tinatawag na Iglesia ng Diyos. Na ngayon, ay nakalagay na Iglesia ng Diyos International kasi marami ng mga bansa na nasasakop, nasa 7 na siyang kontinente ng mundo. Yon ang masasabi ko. Sana naunawaan mo, kapatid na Melissa. May dadagdag lang po ako. Kasi po, di ba, bawal po dagdagan o baguhin yung mga nakasulat po sa Bible. Bakit po yung nakalagay po dito, Iglesia ng Panginoon, tapos po, yung binasa nyo po, Iglesia ng Diyos, na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yung tinutukoy na Panginoon dyan ay ang Diyos. Ang tinutukoy dyan na Panginoon ay ang Diyos. Basahin natin ang salita ni Kristo sa 11:25 ng Mateo. Nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa. Ang original na Panginoon, kapatid, ang Ama Hindi dapat isipin na nagbabasa. Pag nabasa mo Panginoon ay si Kristo na agad. Ang original na Panginoon ng Ama. Si Kristo naging Panginoon kasi ginawa siyang Panginoon ng Ama. Pero ang original ay ang Ama. Basahin natin ang Gawa 2:36. Pakatalastasin nga ng buong angka ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Ang pagka-Panginoon ni Kristo, ginawa ng Ama. Pero yung talagang original na Panginoon ay ang Ama. Sabi ni Kristo, Panginoon ng langit at Panginoon ng lupa. Kaya nang sabihin sa gawa, Iglesia ng Panginoon, Iglesia ng Diyos, ang kahulugan niyan. Alam mo kasi, yung nagsalin sa Tagalog, ang ginamit niya Panginoon. Pero kung magtatapat lang yung nagsalin, kagaya nung halimbawa, yung isinalin ng Katoliko, ang ginamit dyan ng Katoliko, hindi Panginoon Diyos talaga Basahin mo uli, Sislus, pakita mo uli. Ito po sa Bibliang Katoliko, Gawa 20:28.
Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na pinaglagyan sa inyo ng Espiritu Santo bilang mga tagapamahala upang pamahalaan ang Iglesia ng Diyos. So, ang ginagamit, Ecclesian to Theo. Ecclesian to Theo sa Greek. Dapat ang isalin dyan, Iglesia ng Diyos. May nagsalin Iglesia ng Panginoon. Pero ang ibig sabihin ng tinutukoy na Panginoon doon, yung Diyos pa rin. Pero ang mas nakararaming salin ay ang nakasulat, Iglesia ng Diyos. Kaya, miski doon sa English, Church of God, sa Douay Rheims Version. Miski doon sa Good News Bible, ang nakasulat doon sa Good News Church of God pa rin yung bagong salin ng Katoliko at ng mga Protestante, nagsama-sama sila. Nagsalin ng Katoliko at Protestante, nag-cooperation sila, nag-agree silang magsalin. Ang naging salin, ito yung Good News. Basahin mo 20:28, Sis Lou. So keep watch over yourselves and over all the flock, which the Holy Spirit has placed in your care. Be shepherds of the church of God, which He made His own through the blood of His Son. Church of God, Ecclesian to Theo. Yun ang nakalagay sa Bibliang Grego. At miski naman sa ibang mga salin ng Biblia, mga Kastila, mga Portuges, ang nakalagay, Iglesia ng Diyos hindi naman Iglesia ng Panginoon Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la Iglesia de Dios, la cual ganó por su sangre. Sa Portugués ang sabi, cuidai pues de vos mesmo y de todo o rebaño sobre o cual o Espíritu Santo vos constituí bispos para apacentardes a Iglesia de Dios que Él adquirió con su propio sangre. Miski sa mga salin sa Pilipinas, ang karamihan nakasulat dyan sa Cebuano, matngonik ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang panon nga kanila ang Espiritu Santo nahimo kaninyo nga mga magtatanaw aron pasibsibon ninyo ang iglesia sa Dios nga gipalit niya sa iyang kaugalingang dugo. Kitain nyo ti Baguio ken ti amin nga ipastoran ng ikabilan ti Espiritu Santo kada kayo kas managaywan tapno iparabyo ti iglesia ti Dios isu ginatang na itidara na. Kita mo? Iglesia ti Dios isu ginatang na itidara na. Iglesia ng Diyos na binili ang kanyang sariling dugo. Mas nakararami sa lahat ng mga salin ay ang Iglesia ng Diyos. Iisa lang yung nagsabi na yun daw ay Iglesia ni Kristo. Si Lamsa lang. Kaya masasabi ko sa iyo kapatid, dapat tinitingnan mo rin yung kasaysayan ng pagsasalin sa Biblia. Salamat kapatid na Melissa. Gusto ko pa sanang marami pang pag-usapan tayo. Kaya lang may mga naghihintay pa kasi. Baka meron pa, babalikan kita. Baka meron pang oras. Punta muna tayo sa susunod. Yan po kung napapansin nyo mga kababayan, kakaiba talaga pag si Brad Eli ang nangangaral. Alam ko naman na kayo nakikinig na rin sa iba't ibang mga uri ng pangangaral. Pero alam nyo naman sa sarili nyo, kayo naman makakapagsabi na tanging kay Brother Eli lang tayo makakaunawa ng tamang pagkaunawa sa Biblia. Kasi kung wala si Brad Eli, paano natin mauunawaan yung mga ganitong klase? Yung mga katanungan na ganito? Paano natin malalaman kung ano ba ang mga sagot sa mga katanungan natin? Kasi tanging kay Brad Eli lamang natin ito napapakinggan Di po ba mga kababayan? Kayo nyo naman makapagsabi niyan sa sarili nyo Kahit nga sa inyong mga pastor o pari man dyan, alam ko, hindi nila kayang sagutin yung basta-basta yung mga lahat ng nagtatanong kay Brother Eli dito sa Bible Exposition. Kaya sana po marami rin po kayong natututunan. At bukod lamang po doon, sana magsuri na rin po kayo. Magsuri na rin po kayo. Kasi mas maigi na yung ngayon pa lang magsuri na tayo para malaman na natin kung tayo ba ay nasa tama o tayo ba ay nasa mali. Kasi baka mamaya maubusan tayo ng panahon
pagdating doon sa araw ng paghuhukom, wala na pong pagsusuri doon eh. Hatol na po ang nandun. Kaya ngayon pa lang, tiyakin na natin na nasa tama tayo. Pakinggan na po natin ulit. Salamat sa Diyos, Brother Lee. May tanong ako. Ang tanong ko po ay ganito dahil ako nagugulmihanan. Ayon sa Biblia, nababa dyan yung dalawang bautismo. Bautismo sa Ama, Anak, Espiritu Santo o bautismo sa pangalan ni Jesus. Ang tanong ko, alin ba ang tunay na bautismo ng ating... Alam mo kapatid, hindi dalawa ang bautismo sa Biblia. Hindi dalawa ang bautismo sa Biblia, isa lang. Basahin natin ang Efeso 4:4. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Isa lang ang bautismo, ginawa lang ng Pentecostal na dalawa. Ayaw nila yung pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Gusto nila pangalan lang ni Jesus. Kasi paniwala ng Pentecostal, si Jesus pa Ama, si Jesus pa Anak, si Jesus pa rin ang Espiritu Santo. Mali yan sa Biblia. Iba yung Ama, iba yung Anak. Basahin natin, 15:24 ng unang Korinto. Kung magkagayoy, darating ang wakas. Pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama. Pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy ang anak rin, ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Magkaiba yung Ama at Anak. Pag napasuko na ng Anak ang lahat ng mga bagay, ang sabi, kung magkagayon, yung Anak rin pasusukuin ang nagpasuko ng lahat ng bagay sa Kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Kaya iba yung Anak, iba yung Ama. At iba rin yung Espiritu Santo. Kaya nung mag-utos ng bautismo si Kristo, bautismoan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sabi ni Kristo, ituro nyo sa kanilang ganapin ang lahat ng iniuutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ngayon, yun ang bautismo tinuro ni Kristo. Nung magsalita ang mga apostol sa Aklat ng Gawa, sabi nila, magbautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo. Iba ba yun? Hindi. Isa lang ang bautismo eh. Kaya sinabing, sa pangalan ni Jesucristo, ibig sabihin, sa utos ni Kristo. Kung ano yung utos ni Kristo, yun ang gawin nyo. Magbautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo, sa utos ni Kristo, sa paraan ni Kristo. Ano ba ang paraan ni Kristo? Ano utos ni Kristo? Bautismoan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan ang nakasulat. Iisa ang bautismo sa Biblia. Para sabihin mong dalawa, tinututulan mo mga apostol? Sabihin mo dalawa, isa lang. Sabi ni Apostol Pablo, may isang katawan, may isang espiritu, gaya ng pagtawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang pananampalataya, isang Panginoon, isang bautismo. Yung tinuro ni Kristo, yun ang ginanap ng mga apostol sa pangalan ni Jesucristo. Ang ibig sabihin nun, sa paraan ni Kristo o sa utos ni Kristo. Ang utos ni Kristo, yung tatlo eh. Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi mo naman pwede alis yung Ama eh. Pag inalis mo yung Ama, Antikristo ka. Unang Juan 2:22. Sino ang sinungaling, kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo? Ito ang Antikristo. Sa makatwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Tinanggihan mo yung Ama, Antikristo ka. Pag tinanggihan mo yung Anak, Antikristo ka. Para hindi ka Antikristo, tanggapin mo sila pareho, Ama at Anak. 14:1 ng Juan. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin.
natin. Tamo, dalawa sila. Huwag kayong maglumihanan sa puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Sabi ni Kristo, magsisampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama, maraming tahanan. Kundi ganon, sinabi ko sana sa inyo. Ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng kalalagyan. Kaya pinapasampalataya niya ang tao sa ama at saka sa kanya. At pagkatapos, nung paalis na siya, sabi niya, aalis na ako, pero hindi kayo mag-iisa. Susuguin ko sa inyo ang ibang mang-aaliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo. Kaya, nung una, pinangangaral niya, ama at saka siya. Nung aalis na siya, susuguin niya raw ang Espiritu Santo. Kaya, Ama, Anak at Espiritu Santo. Yan ang kabuuan ng aral ni Kristo. Yun ang sagot ko sa tanong mo, kapatid. Dito sa 2 Pedro 3:16, ano ba itong mahirap unawain? Basahin natin yung 3:16. Ikalawang Pedro, sis Luz. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, Yung salitang gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, it is comparative, nagtutulad. Gayon din naman sa lahat ng mga sulat ni Pablo, sabi ni Pedro. Ano ba yung gayon? Basahin muna natin sa 15. at inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain. Tamo, kapatid, kung ano yung sinasabi ni Pedro, yun yung sulat ni Pablo, na sa mga sulat ni Pablo may mahirap unawain. Yun ang tinutukoy na may ilang bagay na mahirap unawain, yung sa sulat ni San Pablo. Ang nagsasabi na mahirap unawain yung sulat ni San Pablo ay si Pedro. Ang punto puron, kapatid na Rodrigo, ganito, mayroong mga isinulat si Pablo, binasa ni Pedro. Nung basahin niya, nakita niya hindi basta-basta mauunawa, mahirap unawain. Kasi talagang ganun ang sulat ni Pablo eh. May mga sinasabi siyang mahirap unawain. Kagaya halimbawa nung sabi niya, nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo, 14 na taon na nakakaraan. Sa labas ng katawan, ewan ko. Sa loob ng katawan, ewan ko. Diyos ang nakakaalam. Na inagaw siya hanggang sa 3 langit. Inagaw hanggang sa paraiso. Kung hindi mo alam ang sinasabi niya, mahirap mong maunawa. Yung pala, siya yon yung sinasabi niya na yon, na inagaw hanggang sa 3 langit. Kaya lang, wala akong panahon ngayon, kapatid na Rodrigo, para isa-isahin sa'yo yung mahirap unawaing isinulat ni Pablo. Pero yan ang obserbasyon ni Pedro. Merong mga isinulat si Pablo na mahirap unawain. Sana naunawaan mo. Tanong ko lang po kung bakit may mga asawang lalaki na nananakit. Nananakit ang isang asawa, ibig sabihin hindi kay Kristo yon, walang Diyos sa buhay yon. Kasi yung may Diyos sa buhay, yung may Kristo, hindi yun mananakit ng asawa. Doon sa Efeso Kapitulo 5, ang bersikulo ay 25, ganito. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kanyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Sapagkat walang sino man na napuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Kristo sa iglesia. Ang pag-ibig na dapat iuukol ng lalaki sa kanyang asawa, iibigin niya gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Iibigin ng lalaki ang kanyang asawa gaya ng sarili niyang katawan. Walang sino man na napopuot sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili niya ang kanyang katawan, minamahal, di ba? Yung katawan mo, pinapaliguan mo,
pinagpapahinga mo. Yung katawan mo, pinapakain mo. Pagka inaantok, pinatutulog mo yung katawan mo. Ganon dapat tratuhin ng isang asawang lalaki ang kanyang asawa. At bukod doon, dapat bigyan niya siya ng pataan. Ang kahulugan sa Tagalog ng pataan, kumbaga bigyan mo ng partida ang asawa mo. Sa unang Pedro 3:7. Gayon din naman kayong mga lalaki. Magsipamahay kayong kasama ng inyo-inyong asawa ayon sa pagkakilala. Napakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Papakundanganan mo ang babae gaya ng marupok na sisidlan. Parang yung mga kasangkapang babasagin, mga fragile ang tawag nila ron. Pag nagbibiyahe ka sa eroplano, kung may babasagin sa maleta, lalagyan fragile. Hindi pwedeng basta ihagis-hagis lang yun. Kasi fragile. Ibig sabihin, ang mga babae, parang marupok na sisidlan. Di pwedeng kagaya ng plastic na baso, ibato mo, okay lang. O yung plastic na pinggan, bato mo, okay lang. Pagka ang pinggan babasagin, fragile, mababasag yan, mapipirwisyo yan. Ganon ang babae, mas marupok siya kaysa sa lalaki. Kaya ang lalaki, ang ginawa ng Diyos na taga-alalay sa babae. Kumbaga, safekeeper ang lalaki. Pagka ang lalaki mismo, siya pa nang bubugbog sa asawa, alam mo ang ibig sabihin nun, kapatid? 5 ng unang Timoteo, Tikulo 8. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Yung taong hindi kumakandili ng sarili niya sambahayan, mas masama pa yun sa hindi sumasampalataya. Napakasamang tao nun. Walang Diyos yun, walang Kristo yun. Ang sabi ng Biblia, mas masama pa siya kaysa sa hindi sumasampalataya. Kaya merong mga asawa na nambubugbog ng asawa, nananakit, dahil walang Diyos yan sa buhay. Pagka may Diyos sa buhay ang isang tao, hindi mo sasaktan ng asawa mo kasi yung asawa mo, inutos ng Diyos, mahalin mo. Ibigin mo gaya ng sarili mong katawan. Pakundanganan mo gaya ng marupok na sisidlan. Kasi pag in-straight mo ng isang suntok yung babae, baksak yan eh. Mahina lang yan eh. Kaya ang Diyos, ang kanyang aral sa mga lalaking talagang Kristiyano, pakundanganan ng kanilang asawa, ibigin gaya ng kanilang sariling katawan. Ikinalulungkot ko, kapatid, kung kanino man nangyayari yung nananakit na lalaki sa kanyang asawa. Ang maliwanag na sagot doon, walang Diyos sa buhay yon. Masamang tao yon. Yun ang aking masasabi. Salamat sa iyo, kapatid na Michelle. Salamat po sa Diyos. Ang tatanong ko lang po, bakit po sa iba't ibang panig ng buong mundo, iba-iba yung relihiyon at paniniwala ng mga tao sa Diyos, samantalang iisa lamang po ang ating Panginoon? Alam mo, kapatid na Maribel, ang pinanggalingan ng iba't ibang paniniwala sa Diyos, yung iba't ibang mga leader ng mga relihiyon. Kagaya halimbawa, nung naniniwala kay Buddha, ang pinanggalingan nun, yung mga nagtuturo tungkol kay Buddha. Hindi naman talaga Diyos si Buddha eh. Bino mo, tinuro nila, Diyos daw si Buddha. Kung titingnan mo sa record ng historya, si Buddha ay tao na namatay. Basahin natin sa Encyclopedia Britannica ng 2005 issue, kapatid na Luz. Opo, ito po yung informasyon na yan sa 2005 Encyclopedia Britannica. The Buddha died after eating poisonous mushrooms served him by accident and escaped the cycle of rebirth. His body was cremated and stupas were built over his relics. Ang kahulugan sa wika nila na Buddha, ang kahulugan naliwanagan, enlightened. Kaya ang sabi nila, Gautama Buddha, the enlightened Gautama. Pero paano mo sa paniniwalaan na yan si Buddha na yan Diyos, kagaya ng dinidyos na mga Budista ngayon? Alam mo bang mayroong 1 bilyon ang mga Budista sa mundo? Mga Inchik, mga Hapon, mga Budista yan. Paano ka maniniwalang totoo yan?
Si Buddha tao rin. Kaya hindi lahat ng mga dinidiyos ng tao ngayon, kapatid, ay tunay na Diyos. Hindi totoo lahat ng tao isa lang ang Diyos, hindi. Merong mga tao ang kinikilala maling Diyos, hindi tamang Diyos. Basahin natin ang 4:8 ng Galacia. Gayunman, ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Nung hindi nyo kilala ang Diyos, sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Galacia, nung panahon na yon, nasa pagkaalipin kayo, sa katutubo ay hindi mga Diyos. Kaya huwag ka maniwala na isa lang ang Diyos natin lahat, kapatid na Maribel. Merong mga Diyos na inimbento lang ng mga tao. Hindi talagang yun ang Diyos. Kagaya nung naniniwala kay Bahá'u'lláh, yung naniniwala kay Shinto, ang tawag nila Shintoism, yung naniniwala kay Zoroaster, tawag nila Zoroastrianism. Merong naniniwala kay Buddha, yung Buddhism. Iba-iba ang mga Diyos niyang mga yan, nanggaling ang katuruan, hindi sa Biblia. Inimbento ng kanilang sariling mga leader. Sana naunawaan mo, kapatid na Maribel. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Magandang gabi rin sa'yo. At Australia, kapatid na Edwin Paloma. Go ahead please, Perth. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel, kapatid na Eli. At meron po tayo magtatanong po rito, si kapatid na Richard Doble, mula po sa Church of Christ 33 AD po. Magandang gabi po, Brother Eli. May tatlo po akong katanungan. Una po, ano po ba ang kaibahan ng Church of God sa ibang reliyon? Pangalawa, makapagliligtas po ba ang isang reliyon? Pangatlo po, may scientific basis po ba na ang Diyos ay existing? Maraming salamat po. alam mo, kapatid, I believe in the existence of God not because of scientific basis. I believe in the existence of God because of faith and wisdom and knowledge that I have acquired reading the book of the Lord, which is the Bible. Yun ang basis ko. Pero kung tatanungin mo sa akin, scientific basis, pwede rin ako ron. Kaya ko rin patunayan sa'yo, may scientific basis ang pag-iral ng Diyos. Ano ba yung tinatawag nating scientific? Scientific is in accordance with science. And what is in accordance with science? In accordance with science, nothing happens without a cause. That is one of the most important scientific principles. Nothing happens without a cause. Like another principle, for every action, there is always an opposite and equal reaction. Those are scientific principles. Now, delving on the notion that nothing happens without a cause. Who caused the existence of everything that exists? Of course, we were not the reason. We do not know the reason. We ourselves cannot fathom the entire creation that exists around us. Let us not go to the stars, to the moon, to the heavenly bodies, to the universe, to the galaxies. Let us just focus ourselves on what we can see on earth. And maybe not on earth. Maybe on our own being will be sufficient for us to study and be convinced that a great creator created our being. Imagine, isipin mo, kapatid, humihinga ka, ang kailangan mo oxygen. Humihinga ang halaman, ang kailangan ng halaman carbon dioxide. Paghinga mo, you took in oxygen, then you expel. You send out through your system the waste product of the use of oxygen, which is carbon dioxide. And that carbon dioxide, our waste product, is precisely what is needed by plants
for the production of their food, for their growth. Carbon dioxide, with the help of the sunlight, is used by plants in the process of photosynthesis. Is that something that is coincidentally happening or was intended to happen by a creator? Paghinga mo, ilalabas mo oxygen. Hihingahin mo oxygen, lalabas mo carbon dioxide. Yung inilabas mong carbon dioxide, hihingahin naman ng halaman. Ilalabas naman niya yung, pag ginamit niya na yung carbon dioxide, ilalabas naman niya oxygen. So there is a symbiotic relationship. Merong dependence ang halaman sa hayop at ang hayop sa halaman. Yun, hindi yun aksidente. Kaya halimbawa, yung mga leon, bakit may pangil ang leon? Ba't sila mayroong kuko na matulis, ang tawag doon? Claws. Yung claws ng leon. Yun ay panghiwa ng karne. Yung kanilang kukong matulis. Yung kanilang pangil ay panghiwa rin ng karne yun. Wala silang ipin na kagaya ng tao. Hindi silang umumuya. Hindi kagaya natin, kailangan ngumuya. May ipin tayong panggiling. Ang mga leon wala. Ang kanilang ipin pangil na pangsila, panghiwa ng karne. Yung kanilang kuko, ganun din. Bakit ganun? Kasi ginawa sila ng Diyos as carnivores. Mabubuhay sila sa pagkain ng karne. Ang nakakapagtaka, yung pagkain nila ng karne, wala akong nabalitaan ng mga leon na may gout. Yung may gout o may rayuma, walang leon na ganon. Bakit? Sa kanilang digestive system, meron silang tinatawag na enzyme na tumutunaw ng karne. At meron silang capacity na itapon yung byproduct ng karne, which is uric acid. Ganito ang sinasabi. Pakibasa mo nga, kapatid na Luz. Opo, ipakita natin. Ayan. Carnivores have large livers to aid in detoxifying the blood and to generate massive bile secretion. But humans have a comparatively small liver. Carnivores generate the enzyme uricase to metabolize uric acid, a naturally occurring waste product in meat. Humans do not generate nor metabolize uricase. As a result, uric acid is absorbed, which leads to age-related disease. When humans started eating meat, they did not, over a period of thousands of years, develop fangs, claws, the ability to secrete uricase, or the concentrated hydrochloric acid solution which characterizes true carnivores. You see that? True carnivores as lions, as tigers, and dogs have the enzyme uricase that metabolizes the byproduct or the waste product of protein, which is called uric acid. That's why, because they have a larger liver than humans, and they have the enzyme uricase, they cannot be stricken by uric acid-related sicknesses in man, like gout, and rheumatism, and so many other diseases. Proving that there was a great creator who designed the claws, the fangs of the lion, and their digestive system. It did not happen by accident. There is a great designer and creator who made the lions and the carnivores, animals classified as carnivores, different from humans.
Tayo, wala tayong mga kuko na matulis kasi hindi natin kailangan matulis na kuko. Ang tayo, para tayo kumain ng mga prutas. Pumitas ka ng apple, pumitas ka ng mansanas, pumitas ka ng mangga. Hindi mo kailangan dun yung matulis na kuko. Hindi mo rin kailangan ng pangil sa mangga. Ang kailangan mo sa mangga, lalo na kung hilaw, panguya. Kaya, ibig sabihin, yung gumawa sa tao, sa hayop, at sa lahat ng bagay, napakalawak ng pag-iisip niya. Sabi nung iba, nature yun. Sabi ng Biblia, Diyos yun. Tawag nung iba, nature. Sabi ng Biblia, Diyos. Meron ba scientific existence na meron Diyos? Meron. Kasi yung hindi natin kayang isipin at gawin, siyang gumawa. Yun ang scientific basis ko na may Diyos. Roma 1:19 hanggang 20. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag, sapagkat anto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila'y walang madahilan. Yan ang scientific basis na may Diyos. Sabi kasi ni Apostol Pablo, ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ng sanlibutan ay nakikitang maliwanag. Sapagkat tanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, matatanto mo yung kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. Nakikilala mo, nare-realize mo na siya ay isang Diyos, makapangyarihan, walang hanggan, sa pamamagitan ng kanyang ginawa. So, ang scientific basis para maniwala kang Diyos ay nag-i-exist, yung ginawa niya. And they were scientifically created, all of them. Not a single grass or not a single bacteria or virus is existing accidentally. They were intended to be like themselves, and they help in the process of life. Imaginin mo, teka, gumawa pa ang Diyos ng bakterya. Imaginin mo kung walang bakterya. Lahat ng patay, hindi matutunaw. Hanggang ngayon, katakot ang patay sa mundo, nagkalat. Kung walang bakterya. Pati nga yung bakal iginawa ng Diyos ng bakterya ang kakain Kaya kinakalawang yung bakal. Akala nung iba kalawang lang basta. May bakterya ang kumakain ng bakal. Ibig sabihin, lahat ng nandyan may gumawa at napakaganda ng intensyon. Kasi kung ang mga bakal na yan, yung mga yan na hindi mabubulok, hindi masisira, forever na yan dyan, nagkalat-kalat yan dyan. Mahirapan kang i-dispose lahat yan. Yung mga bakal na maliliit na hindi napupulutin ng mga magbabakal, kung hindi matutunaw yon, magkakasugat-sugat ka ron. Ang ibig ko lang sabihin, kapatid, ay yung wisdom na nakikita mo sa lahat ng nilikha ng Diyos, yon ang pruweba na scientific proof na mayroon Diyos. Yung harmony in nature, yung ecology, etc., etc., pati sa health, kung mag-aaral ka, gusto mo maging healthy, lahat ng uso kainin mo. Taga Pilipinas ka, uso ang ang dalanghita. Kainin mo, ma-vitamin C yun, pine-prepare ka para sa taginaw. Pero, hindi naman uso sa atin ng orange. Ang gusto mo, ayaw mo ng dalanghita, ayaw mo ng sintores. Ang gusto mo orange ng Amerikano. Bago makarating sa Pilipinas, 3 buwan nasa barko, wala ng vitamin yun. Gastos lang yun. Ubus na yung vitamin nun bago makarating. At bago nga makarating yun, para fresh, nilalagyan ng chemical. Para yung mga apple, wag nilalagyan ng wax, kakainin mo ngayon, disgrasya pa. Pero, kung ang kakainin mo, yung mga uso sa Pilipinas, pagkatag-araw, ang uso pakwan.
Maganda yon para wag kang magka-infection sa bato dahil masabaw yung pakwan, milon. Uso sa Pilipinas pagkabago tag-araw yung yung kasoy. Ay yung kasoy, pag kinain mo yon, merong mga properties yun na nakakapag sa bato, nakakapagpalakas sa bato. Kaya kung alin yung uso kainin mo, wisdom yun eh. Bakit yung pakwan uso lang sa ganung panahon? Bakit yung kasoy ganun lang panahon? Bakit pagka malapit ng tag-ulan, ang nauuso bayabas, maaasim? Kasi inihahanda ka sa makakain ka ng vitamin C para may panlabang ka sa sipon. Kahit itanong mo sa doktor, tanong mo sa doktor, hindi ganun nga ang gusto ng Diyos na mangyari. Kaya yun ang scientific basis. Doon sa isang tanong mo, makakapagligtas ba ang isang relihiyon? Ang makakapagligtas si Kristo. Ang ililigtas niya, yung tamang relihiyon. Hindi basta relihiyon lang, kasi may relihiyon inimbento ng mga tao. May mga pagsamba inimbento ng tao. 7:7 ng Marcos. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Pag inimbento ng tao, walang kabuluhan sa Diyos. Pero, pag ang relihiyon o ang pagsamba ay galing sa Diyos ang paraan, hindi pwedeng walang kabuluhan yon. Sino ba tagapagligtas? Si Kristo. Alin ba ililigtas? 5. Pakinggan nyo sa Efeso. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Si Kristo, pangulo ng iglesia, tagapagligtas siya ng katawan. Alin yung katawan na ililigtas ni Kristo? Colosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang katawan ay ang iglesia, yun ang ililigtas ni Kristo. Ang Kristo ang tagapagligtas, pero ang ililigtas yung iglesia. Aning iglesia yun? Yung nasa Biblia. Iglesia ng Diyos yun, kapatid. 2 Korinto 1:1. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Ayan, yan ang opisyal na pangalan ng iglesia. Iglesia ng Diyos. Hindi ko ano-anong pinag-iimbento. Church of Christ, 33 AD. Mali yung pangalan ng iglesia mo, kapatid. Huwag kang magagalit, I just wanted to be frank to you. Bakit 33 AD? Bakit 33 AD? Sa karaniwang kaalaman, si Kristo pumanik sa langit 33 AD. Di ba? Bakit 33 AD yun? Pangkaraniwang kaalaman, pumanik siya sa langit 33 AD. Hindi kasi ako naniniwalang 33 AD siya pumanik sa langit Pero tanggapin natin sandali na 33 AD pumanik si Kristo sa langit. Bakit ang iglesia ang kinaaaniban mo, nilagay ang petsa 33 AD? Ba't nun lang ba natayo ang iglesia? O bago pa mamatay si Kristo, may iglesia na? Basahin natin ang 16-18 ng Mateo. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Nakita mo? Buhay pa si Kristo. Sinabi niya na, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito tatayo ko aking iglesia. Ano ba yun? Iglesia ba ni Kristo yun? Mali. Sabi ni Kristo, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito tatayo ko aking iglesia. Sino ba nagtatayo? Basahin natin sa 127:1 ng awit. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Ang Diyos lang ang makakapagtayo ng bahay. Ang Diyos lang. Alin bahay? Yung Diyos lang ang pwedeng magtayo. Malibang siya magtayo, walang kabuluhan. Alin yung bahay na Diyos lang ang pwedeng magtayo?
3:15 ng unang Timoteo. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Tamo, ang bahay ng Diyos, yun ang iglesia ng Diyos. Ang Diyos ang nagtayo nun. Bakit sabi ni Kristo, itatayo ko aking iglesia? Kasi inutusan siya ng Ama sa Karyas 6:12. At salitain mo sa kaniyang nasabihin, ganito ang salita ng Panginoon ng mga hukbo na nagsasabi, narito ang lalaki na ang pangalay sanga, at siya'y sisibol sa kaniyang dako, at itatayo niya ang templo ng Panginoon. Yung palang lalaki na ang tawag ay sanga, a branch. Itatayo niya yung templo ng Panginoon. Yung lalaking ang pangalay sanga. Saan manggagaling yung lalaking ang pangalay sanga? Jeremias. Ganito naman ang sinasabi sa 23:5. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon kay David ng matuwid na sanga, at siya'y maghahari na gaya ng hari. Ito pala'y sanga na manggagaling kay David. Maghahari siya gaya ng hari, gaya ni David. Sino ba yung sanga na nanggaling kay David? 22:16 ng Apokalipsis. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David. Yun, ako ang ugat, sabi ng Panginoong Jesus, at ang supling o sanga ni David. Ang maningning na tala sa umaga. So, ang sanga na manggagaling kay David ay si Kristo. Siya ang magtatayo ng templo ng Panginoon. Sabi ng Diyos, magpapalitaw siya ng lalaking pangalan ay sanga. Bakit iglesia ng Diyos? Siya pala ang nagtayo, si Kristo. Pinaliwanag ni Kristo yon. 12:49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Ayun. Kaya pala ganon, si Kristo pala kung magsalita, ang sinasabi niya yung salita ng Ama. Kaya nung sabihin niya, itatayo ko aking iglesia, sino nagsasalita? Di yung Ama, lumalabas sa bibig ni Kristo yung salita ng Ama ng Diyos. Kaya iglesia ng Diyos. Kasi ang Diyos ang nagsasalita. Sa ibabaw ng bato ito, tatayo ko aking iglesia. Anong katunayang yung lumalabas sa bibig ni Kristo? Salita ng Ama yun. Kaya sa Ama yung iglesia. Basahin natin ang Deuteronomio 18:18. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid, na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Sabi ng Diyos kay Moises, wala pa si Kristo noon sa pagkakatawan tao. Sabi ng Diyos kay Moises, magpapalitaw ako ng isang propeta kagaya mo, Moises, sa gitna ng mga kapatid mo. So itong propetang ito, hindi manggagaling sa lahi ng kahit na sino. Hindi Pilipino ito, hindi Amerikano ito, hindi Arabo ito. Ito hindi kahit sino, kundi manggagaling ito sa mga Israelita. Papalitawin ko sa gitna ng iyong mga kapatid. Moises, ang isang propetang gaya mo, ilalagay ko ang salita ko sa bibig niya. Sino ba yon? Pinaliwanag yan ng otoridad ng bagong tipan sa Gawa 3:22-20. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya, at upang kaniyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Yung Jesus. pala paliwanag kung sino yung propeta na yon. Si Moises ang nagsabi, pinaliwanag ni Pedro, ang katuparan pala ng propetang susuguin pagkatapos ni Moises si Kristo. Ilalagay ko ang wika ng Diyos, ang aking salita sa bibig niya. Kaya nung sabihin ni Kristo, tatayo ko aking iglesia, kaninong iglesia yon? Iglesia ng Diyos yon.
At yan ang iglesia ng Diyos na nasa Biblia na ipinangangaral ko. Anong pagkakaiba niyan sa ibang relihiyon? Ang pagkakaiba niyan, yan lang ang totoong nasa Biblia. Yung mga ibang relihiyon, wala sa Biblia. Wala naman sa Biblia ang Church of Christ Sa buong Biblia, mula sa King James Version, wala ka mababasa ang Church of Christ. Pahanap natin sa computer. Opo, hanapin natin. Ito po ang searching natin na ginagawa ngayon, Church of Christ. Hanapin natin sa King James Version ng Biblia, mula Henesis hanggang Apokalipsis. Result, no word or phrase found. Walang isang sitas na may nakasulat na Church of Christ maaari sabihin mo sa akin, kapatid, yun po nakasulat sa Roma 16:16. O di basahin natin. Salute one another with a holy kiss. The churches of Christ salute you. Tamo, kaya walang makita computer na Church of Christ Ang nakasulat kasi sa Roma 16:16, Churches of Christ. Hindi Church of Christ. Plural, Churches of Christ. Bakit? Hindi kasi yan ang official name. Churches of Christ, hindi yan ang official. Plural yan Saan ba nandun yung Churches of Christ na yan? Basahin natin sa 1:22 ng Galatia. And was unknown by face unto the churches of Judea which were in The Christ. churches of Judea which were in Christ. Mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Plural, mga iglesia, churches in Judea which were in Christ. Ano pangalan ng churches in Judea which are in Christ? Basahin natin sa Thessalonica 2:14. For ye, brethren, became followers of the churches of God which is in Judea, are in Christ Jesus. Churches of God which in Judea are in Christ Jesus. Kaya ang pangalan ng mga iglesia ni Kristo na yon, iglesia ng Diyos yan. Yun ang opisyal na pangalan sa Biblia. Dahil ang Diyos ang may-ari ng iglesia. Siya ang nagtayo opisyal ng iglesia. Kinasangkapan niya lang ang Panginoon Kristo. Sinugo niya lang si Kristo. Pero ang arkitekto, ang inhinyerong nagtayo ng iglesia, walang iba kundi ang Diyos. Hebreo 3:4. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Ang Diyos ang nagtayo ng lahat ng bagay, lalo na pati iglesia. Ang Diyos ang nagtayo niyan, sinugo lang si Kristo para maganap yung pagtatayo. Yan ang dapat nating makita. Kaya pangalanan mo yung iglesia na iglesia ni Kristo, malaking pagkakamali. Parang ganito, para maintindihan mo kapatid, huwag kang magagalit, Ang sabi ni San Pablo sa Galacia 6:2, Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Yun. Meron tinatawag sa Biblia, kautusan ni Kristo. Para rin mga iglesia ni Kristo. Tinatawag sa pangalan ni Kristo. Kautusan ni Kristo. Pero kung tatanungin mo si Kristo, officially, kanino ba yung kautusan niya? Basahin natin ang 12 ng Juan, versikulo 49 at 50. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Yun. Ang Ama pala may-ari ng utos. Tinatawag man yun na kautusan ni Kristo, sa Diyos pa rin galing yun. 7 ng Juan. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Ayun. Ang turo ko hindi akin. Doon sa Ama nagsugo sa akin. Tantamount to say, ang turo ko, ang utos ko hindi akin, kundi ang Ama nagsugo sa akin. Kasi ang lahat ng sinasabi ko, kung ano yung inutos ng Ama, yun ang sinasabi ko, sabi niya. O ano ibig sabihin? Ganon din naman yung kautusan ni Moises.
Meron tinatawag na kautusan ni Moises para sa Israel, 4:4 ng Malakyas. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb, para sa buong Israel. Nagsasalita ang Diyos. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, iniutos ko sa kanya sa Horeb, sa bundok. Yung tinatawag ng Diyos na kautusan ni Moises, sa kanya pala galing yun. Iniutos niya kay Moises sa Horeb. Pero ang tawag ng Diyos, kautusan ni Moises. Pero anong opisyal na pangalan nun? Kautusan ng Diyos. Kaya lang tinawag kautusan ni Moises, kay Moises kasi pinadaan. Ganon din naman yung kautusan ni Kristo. Tinatawag na kautusan ni Kristo, pero ang opisyal na pangalan nun, kautusan ng Diyos. Kasi si Kristo may sabi, ang turo ko hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. Ganon din ang iglesia, kapatid. Kaya yung pagkakapangalan pa lang ng iglesia mo, mali na eh. Mali na pangalan, mali pa petsa. Bakit? 33 AD eh. Alam mo ba kung ba't ako tutol na 33 AD? Hindi pa nga namamatay si Kristo, may iglesia na eh. Kung namatay siya ng 33, doon lang lumitaw yung inyo, ibang iglesia yung inyo. Kasi bago nag-33 AD, may iglesia na. Diba? Ang katunayan, doon pa lang sa kapitulo ng Mateo, hindi pa namamatay si Kristo, sabi niya, kung ang isang kapatid magkasala laban sa iyo, pumaroon ka sa kanya, mag-ayos kayong dalawa. Pagkatapos, basahin na natin 18:15. At kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, pumaroon ka at ipakilala mo sa kanya ang kaniyang kasalanan, na ikaw at siyang mag-isa. Kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Datapot kung hindi kanya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa, upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay mapagtibay ang bawat salita. At kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw rin niyang pakinggan ng iglesia, ay ipalagay mo siyang tulad sa hintil at maniningil ng buwis. Tignan mo, hindi pa namamatay si Kristo, sinasabi niya na sa mga kapatid sa iglesia. Pag nagkasala yung kapatid mo, puntahan mo, mag-ayos kayo. Pag nagpakinggan ka, nagwagi ka. Pero kung hindi siya pakinig, magsabi ka ng 2 o 3 saksi. Pag hindi pa rin siya nakinig, sabihin mo na siya sa iglesia. Pag hindi pa rin siya nakinig sa iglesia, tulad mo na lang siya sa maningil ng buwis. Pwede hindi papatay si Kristo, may iglesia na. Kung namatay si Kristo 33 AD, saka lang napundar yung iglesia mo, peki yan, kapatid. Peki yan. Kaya pangalan yan mali. Ang pagkakaiba namin sa ibang relihiyon, kami lubos na nakabatay sa Biblia. Pero yung ibang relihiyon, may koleksyon ng lagak, kadiwa, kung ano-ano, mga webes. Wala namang webes na abulo yan sa Biblia eh. Pasensya ka na, kapatid, kasi yung talong mo mahaba eh, malawak. Yung iba naghihintay, daing naghihintay na lugar. Pero ganun pa man, ikinagagala ko, kapatid, na Richard. Kaya naman kita pinagbigyan kasi yung apelido mo doble eh. Kaya siguro doble rin yung sagot tanong. Salamat kapatid na Richard. Salamat po. Ayan, at sana ay doble nyo pa rin ang pakikinig sa ating pong ginagawang exposition. At punta po kayo sa ating mass indoctrination ay sinasagawa. Makipag-coordinate na lang po kayo dyan sa inyong lokal. Kapatid na Richard, salamat po sa pagdalo po ninyo sa amin. Ayan po mga kababayan, hanggang sa muli po at sana po ay marami kayong natututunan at tuloy-tuloy lang po kayo at sana po patuloy kayong sumubaybay, patuloy rin po kayong magsuri. Alamin niyo po sa inyong sarili kung kayo po ba ay nasa tama at kung kayo man ay nasa tama, edi salamat sa Diyos. At kung kayo naman ay alam niyo naman sa sarili niyo na kayo po ay nasa mali, hanapin niyo po yung totoo dahil doon po kayo maliligtas. Hanggang sa muli po, salamat sa Diyos.